nakakanerbiyos at nakakaalarma, may mga lumabas na bills na umabot po ng 1 milyon, 127,000 sa isang common na residential house lang. Parang dinaig pa niya yata ang SM sa babayaran ng bills. At hindi lang po ito nangyari sa bayan ng Malasiki, ganoon din po sa mga ibang bayan na siniserbesyohan ng Sempelco. And before po tayo nagpatawag ng imbitasyon sa pamunuan ng Sempelco, inantay po muna mismo ang aming electric bill sa bahay para doon po ako bumase kung totoo po ba na talagang tumaas sobra ang billing ngayon. And yun nga po, ako po ay low blood pero nag-high blood po ako sa sobrang taas. The fact na kami po ay naka-solar na, and at that time na itong buwan ng June, nakalib po ako ng 8 araw, kami ng pamilya ko nasa ibang bansa. So 8 days po na walang gaanong konsumo. Pero bakit ganon? Sobrang doble po ang tinaas niya. Opo. And Ma'am VM, ano po yung naging kasagutan po ng Sempelco sa mga hinainga ng ating mga kababayan? And of course, pati rin po sa inyo na nakaranas po na pagtaasa ng nasabi pong electric bill po ninyo, Vice Mayor? Well, Sir Frammy, ang una kong kinwestiyon sa kanila is yung accuracy and efficiency ng mga meter reader nila. Kung paano ba nila sinasagawa na bakit madaming pagkakamali. In Pangasinan, sinabi ko nga po paparlisan dala mo. And then, ang sabi nila parang isolated cases lang yung mga ganon or incident. Ang sabi ko naman, maybe 1 or 2 pwede pa. Pero parami na, medyo iba na po yun. Talagang pagkakamali na po yun. And doon po sa aking naranasan, although nag-inspection naman po sila sa aming bahay, kasama ng kanilang mga engineers, marami pa rin pong katanungan dahil ang nakakabahala po ay nung pinatay po ang mga breakers at ang aking solar, umaandar pa rin po ang kontador. So ang sabi ko, may problema po sa Metro since wala namang ginagamit na appliances since talagang shutdown lahat ng breaker. Yes. Umaandar po ang kontador. And ang tugon po nila dito is darating po ang ERC para sila mismo ang mag-check ng ating kontador. Ma'am, kung nangyari po yan sa inyo, paano pa po yung mga iba? Kasi binabanggit nyo may 1 milyon mula mismo sa mga 3,000, 2,000 naging 120,000 at mga iba pa. Kasi hindi lang po sa inyo, ma'am, pati rin po ang Mangalda na ay pinatawag na rin po ang pamunuan po dyan para mag-explain din po sa ganyang sitwasyon. So, ma'am, ano na po ba ang naging pag-uusap? So, hindi lang po ba kayo or pati po yung mga iba pa na nagrereklamo ay tutugunan po ng Sempelco? Habang kami ay naghihiring kahapon, so nung nabanggit yung kung po pwedeng gawing halimbawa ngayon na patayin lahat ng mga appliances or the breaker para i-check yung kontador kung umaandar ba. So maraming nag-response po na umaandar po kahit nakapatay lahat. So ang pamunuan po naman ng Sempelco ay nagsabing i-report po agad at ito po nila ay action na nila. Opo. Pero ma'am, yung pong mga babayarin kamusta po yun? Ano pong sinabi nila? Na babayarin pa ba ninyo? Kasi kapag di babayaran yan, ikakat po nila kung hindi po VM. Ang sinabi po naman ng Sempelco, magbibigay po yata sila ng extension or scattered payment sa mga may konsumo na 200 pataas na kilowatts. So pwede daw pong installment. And for now, wala pong disconnection notice. Although babayaran pa rin po nating lahat yung ating bills. Ang tanong ko lang po, magkakaroon ba ng subsidy sa mga susunod or in the future? Wala po naman silang naisagot doon. Opo. Ma'am, sa mga generation charge po nila, tumas din po ba? Maliban po doon sa mga naging problema po nila sa mga kontador? Actually po, tumaas po yung generation and transmission charge, which is wala naman daw po tayong magagawa doon dahil ito po ay dahil sa kalakaran sa merkado. Yes.
at sa pagtaas din po ng supply ng paggamit ng kuryente. So ang hinihingi ko lang po sa kanila is yung kopya na inaprubahan ng ERC yung pagtaas ng distribution supply and the metering charges, kasi yun po yung tinatakda ng gobyerno kung meron po ba silang dokumentong maipakita. Opo. Ma'am, may balik ko po doon sa kontadora. Ma'am, kasi hindi nyo lang po, kayo lang po, or kayo at may mga iba pa po na mga nakakaranas po yan. So, sa tingin po nyo, yan po ba ay, substandard? Of course, di naman po sa inyo po talaga. Napakalaki po yung bahay po ninyo, lang na yung kontador po ninyo ay maayos po ito. Pero may problema sa kontador. Saan po ba nanggagaling? Sa kanila or binibili po? Yung pong kontador po VM? Well, actually, nung nag-inspect po sila dito, umaandar, so ang possible daw ay maaaring may nagja-jump